Mahigit 50 milyong pisong kita ng isang gasolinahan sa Maynila ang tinangay umano ng dating supervisor nito. Itinanggi ng akusado sa pulisya ang paratang. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Sa tapat ng isang condominium sa Parañaque, inaresto ng Manila Police District ang isang babae. Siya ang dating station supervisor ng isang gasolinahan sa Taft Avenue sa Maynila na nagnakaw umano ng aabot sa 57 million pesos nakita ng kumpanya. Ayon sa agency na humawak sa babae, March 2024 nang ipinasok nila sa isang gasolinahan ang akusado. March 2025 daw nang mapansin ng pamunuan ng agency na may discrepancy sa mga datos na ipinapasa ng babae sa kanilang opisina. Meron po kaming roving na auditor galing po mismo sa company namin na na-discover po yung ginagawa niya pong illegal transaction po. Ang example ko po dito ay ang benta po ng station, for example, sa isang araw ay 800,000. 200,000 lang po yung dinideposit niya sa bank and then pinafalsify niya na po yung the rest po doon. Napansin din daw ng mga katrabaho ng akusado na bigla raw gumanda ang pamumuhay ng babae. Panay raw ang travel at nakapagpundar ng mga ari-arian na sa tingin nila hindi raw tugma sa kanyang sahod. Ang salary niya po ay nag-range lang po ng above minimum, which is mga nasa 21,000 or 22 monthly. Sa mga post niya po sa social media, talagang magkargo po yung mga gamit niya, like yung mga bag, may sasakyan po siya, nakatira po siya sa condo, and then may mga farm po siya. Sinubukan daw nilang ipatawag ang babae sa kanilang opisina pero panay raw ang palusot hanggang sa tuluyan na siyang hindi pumasok sa trabaho sa gasolinahan. Doon na nagsimulang mamroblema ang agency dahil sila ang sinisingil ng gasolinahan. Nagsampa ng patong-patong na reklamong agency laban sa babae. Napagalaman din daw ng agency na dati na ring nasangkot sa pagnanakaw umano sa iba pang pinasukang gasolinahan ng akusado. Nasa kustodiya na ng MPD ang babae na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa pulisya, sinasabi niya naman na walang katotohanan yung mga paratang sa kanya. Siyempre, everyone naman is presumed innocent unless proven otherwise. No? So, we give her the benefit of the doubt. So, wala siya kung paano niya ipagtatanggol yung kanyang sarili. sa ngayon ay naharap sa 60 counts ng qualified theft ang akusado pero posible raw itong umakyat hanggang sa mahigit 100 at nasa 300 counts naman ang kanyang kaso para sa falsification of documents. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Pati liquefied petroleum gas o LPG may malakihang taas presyo ngayong Abril dahil sa epekto ng gyera sa Middle East. May dagdag na 20 pesos kada kilo sa LPG ng Petron. 17 pesos kada kilo naman ang dagdag sa LPG ng Sulain. Ibig sabihin, nasa 187 pesos hanggang 220 pesos ang taas presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Sa Metro Manila, pumapalo ngayon sa mahigit 1,000 pesos hanggang 1,355 pesos ang presyo ng 11 kilo na tangke. Ayon sa LPG Marketers Association, ang mega price hike sa LPG ay dulot ng mataas na gasto sa shipping dahil sa limitadong access sa Strait of Hormuz. Exempted o hindi muna kasama sa truck ban at number coding scheme ang mga fuel truck at cargo truck na may kargang essential goods ayon sa Metro Manila Development Authority. Tugon yan sa hiling ng Department of Energy at Department of Trade and Industry para mapabilis ang pagtransport ng petrolyo at iba pang produkto. Hindi tinukoy ng MMDA kung hanggang kailan ito epektibo. Suspendido naman simula alas 12 ng tanghali ngayong araw ang number coding scheme. Magtatagal yan hanggang sa April 3, Good Friday. Samantala, muling papayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus para matugunan ang dagsa ng mga biyahero. Epektibo na yan mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa Lunes, April 6. Ang mga provincial bus na galing norte ay papayagan lang hanggang sa terminal ng mga ito sa Cubao, Quezon City. Habang ang mga galing sa south ay hanggang sa terminal ng mga ito sa Pasay o kaya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunog ang isang kotse sa Kawayan, Isabela. Sa video, makikitang nagliyab ang makinang bahagi ng sasakyan. Nakalabas naman ang driver at mga sakay nito bago lumaki ang apoy. Napula ang sunog ng mga taga-Bureau of Fire Protection. Base sa investigasyon ng BFP, short circuit ang sanhi ng apoy. Pinaghahandaan sa Batangas Port ang inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong huling araw ng pasok bago ang Holy Week break.
May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! Sa maraming Miyerkules Santo, mas maraming pasahero ang nagpunta dito sa Batangas Port para humabol sa mga biyahe at makauwi sa kanila ngayong mahal na araw. 4,000 pasahero, yan ang estimate ng Philippine Ports Authority na dumagsa dito sa Batangas Port kaninang umaga. At ito ay inaasahan na rin ng PPA dahil mas marami ang bibiyahe ngayon, lalo at suspended na ang trabaho sa pamahalaan ng alas 12 ng tanghali. Ang mga walang ticket sa Batangas Port kailangan pumila sa Oras Health Desk para dito makahanap ng eksaktong mga time ng kanilang biyahe na pasok sa kanilang pangangailangan. Mas mabilis daw ito kaysa sa nakaraang sistema na pipila sa mga ticketing counter pero walang kasiguruhan kung may mabubuk na biyahe. Pero may ilang mga nalilito pa rin, lalo sa paggamit ng QR code at sa mga mabagal na internet connection. Pakinggan natin ang mga pasahero ng ating nakapanayam. Last time, okay naman kami, napakabilis lang. Kaya lang kami matagal ngayon kasi may iniintay pa kami. Yung time nila, yun talaga, accurate naman yung time nila. Para sa akin, hassle lang. Kasi yung namin, anong oras na, 9:45, tapos may pila pa ulit dito. Nakakaabot ba kayo? Kung pwede pong na lang, makikisingit, ganun. Rafi, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa Batangas Port. Kung makita ninyo sa ating likuran, may mga K9 unit na nakadisplay at all over the port ay meron authority presence. Ito ang latest na update mula rito sa Batangas Port. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bam Alegre. 6 ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang 4 na sasakyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakainom ang driver ng SUV ayon sa pulisya. Balita hatid ni James Agustin. Normal lang ang takbo ng mga sasakyan sa loob ng isang subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan mag-alas 8:30 kagabi base sa kuha ng dashcam. Nang biglang, sumulpot ang isang SUV at binangga ang motorsiklo. Ang dalawang sakay ng motorsiklo tumilapot. Tuloy sa pagharurot ang SUV. Hindi na nahagip sa video pero may nabangga pang isang motorsiklo at nakaparadang multi-purpose vehicle ang SUV ayon sa pulisya. Bago ang nakuha ng tagpo, unang nabangga ng SUV ang isang tricycle na tumagilid sa lakas ng impact. Sa kabuuan, 4 na sasakyan ang inararo ng SUV. 6 ang sugatan kabilang ang driver ng SUV, kanyang kasama, ang magkaangkas sa motorsiklo at mga sakay ng tricycle. Yung sakay ng motor na una niyang binangga na nakita sa dashcam is nasa Tala Hospital. Yung 3 nating biktima is nakauwi na. Pero pinadala pa rin namin sila sa hospital upon yung response namin during right after the incident. Injuries lang naman yung natamo ng ating mga biktima. So may mga bukol sa ulo, ganun. Dinala sa police station ang naaksidenteng SUV. Wasak ang harapan nito at natanggal din ang bumper. Ayon sa pulisya, pauwi ng driver na mangyari ang aksidente. According to him, nung iniimbestigahan namin siya is nawalan ng control yung sasakyan. Based dun sa initial result ng medical examination na ginawa sa kanya is meron positive siya sa alcohol breath. So hindi natin at this point ma-determine kung sobrang yung level ng intoxication niya. Meaning nakainom siya. Nasa kusudian ng pulisya ang 66 na taong gulang na driver ng SUV. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Muling nagpaalala ang pulisya sa publiko para maiwasan ang ganitong aksidente. Mag-ingat sa pagdadrive and huwag uminom. Driving under the influence of liquor is a violation of our law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mainit ang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules Santo at sa Huwebes Santo. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. Nasa danger level po yan. Ang ganyang katinding alinsangan ay maaaring magdulot ng heat stroke. Nasa extreme caution level naman ang 41 degrees Celsius na posibleng heat index ngayong araw sa Cotabato City. Dito sa Metro Manila, posibleng umabot sa 35 degrees Celsius ang damang init partikular sa Pasay. Bukas, posibleng parehas na aakyat sa danger level ang heat index sa Virac at Cotabato. 45 degrees Celsius sa Virac hanggang 42 naman sa Cotabato. Papalo pa rin sa 35 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. Walang inaasahang bagyo o low pressure area ngayong Holy Week.
Sa ngayon, ridge ng high pressure area ang nakaapekto sa Northern Luzon, sabi ng Pag-asa. Posible pa rin naman ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Ilocos Region, Zambales, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Wednesday latest mga mare at pare, litaw ang gandang Pilipina ni The Master Cutter star Shuvi Etrata sa kanyang latest pictorial. Ang photoshoot dream collaboration come true raw para kay Shuvi dahil nakasama niya ang celebrity photographer na si BJ Pascual. Si BJ mismo ang nag-offer na gawing muse si Shuvi. Inspired ang photoshoot ng iconic muse na tampok sa mga painting ni National Artist for Visual Arts, Benedicto Ben Cab Cabrera na si Sabel. Kabilang sa mga isinuot ni Shuvi ang obra ng Filipino designer na si Rajo Laurel na Sabel-inspired din. Sa IG naman, pinuri ni Rajo si Shuvi at masaya raw silang makatrabaho ang actress. Chika naman ni Shuvi sa inyong mare. Thankful siya sa feedback ng netizens. Abangan din daw ang iba pang layout na kanilang i-release kung saan suot naman niya ang obra ng iba pang Filipino designers. Sobrang nakakaiyak na nakakakilig na sobrang excited ako, and looking at the feedback of people, doon ako mas nasiyahan. She's young, she's fresh, she's very candidly authentic and very Filipino. Hindi niya kinakahiya kung saan siya nanggaling, and that's what makes her lovable din.